Aba, ito pala ang rason mga kababayan. Bakit ayaw po nilang ilabas ang sikat at pinagkakaguluhang Cabral Files? Parang wala silang interes sa Cabral Files. Lalong-lalo na po itong si Senator Tuta Soto, mga kababayan, na ang sabi niya, listahan lang naman yan. Basura lang yan. O, kita nyo na. Basura po para kay Senator Tuta Soto itong Cabral Files, samantalang yung mga magnanakaw na sangkot at nasa listahan ng Cabral Files natatakot na. Pero para kay Senator Tuta Soto, basura lang daw ito, listahan lang daw ito, isang ordinaryong papel lang daw ito. Ganyan niya kung ipagtanggol ang mga kawatan sa kabanang bayan, mga kababayan. O panoorin po natin itong interview kay Congressman Leandro Leviste, mga kababayan, na itanong po sa kanya kung sino-sino ang nasa listahan nitong Cabral Files, at agad naman pong sinagot ni Congressman Leandro, mga kababayan, ang napakagandang katanungan na ito nga ang naging rason bakit ayaw nilang ilabas itong Cabral Files. Okay, pero bago po natin simulan itong video ito, panoorin mga kababayan, magkikisuyo po muna sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka naman po, at paki-click na rin po ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng upload, at huwag niyo po kalimutan, paki-like at paki-share po nitong ating video para malaman po ng ating mga kababayan na ganito ang Administrasyong Marcos meron ng hawak na tamang dokumento makapagtuturo kung sino man ang sangkot sa mga anomalyang proyekto at korupsyon sa ating bansa, pero binabaliwala ho. Kasi sigurado yung amo nila tatamaan talaga. O eto na, panoorin na po natin. Wala bang Duterte dyan sa mga ine-expose mo or in-expose mo na mga listahan? Actually, yung funny thing is, baka kung may Duterte, gusto nilang ilabas yung listahan. Yes. Nilabas yung listahan, walang insertion na nakapangalan sa Duterte, kaya ayaw nila sanang ilabas yung listahan. I have a few things to add. Number one, sa 2025 budget per district summary ng DPWH mismo, nandun yung allocable per district. 4 na distrito sa bansa ay 0 ang allocable budget. 2 sa Davao City, 1 sa Davao del Norte, at 1 sa Zamboanga City. Sino ba yung mga nandun? Kasi Congressman Puro Davao Pulong, Ungab, Bebot Alvarez, at Quimero Olaso, if I'm not mistaken. At dapat lang ikumpirma ng DPWH, totoo ba ito o hindi. Yan. Kasi factual naman yan eh. Yes. Pangalawa, sa list of proponents ng insertions, nandiyan din po. At kaya parang ikinalungkot ng ibang mga nag-i-interview na tinanong ako, meron ba si Duterte dyan? Sabi ko, wala. Parang Ito, Kong. hindi yun yung sagot na gusto nilang marinig eh. Ayon, maliwanag mga kababayan. Kaya hindi po sila interesado sa Cabral Files na yan, samantalang tayo, nakararaming Pilipino, gustong-gusto ng isa publiko itong Cabral Files. Pero sila ayaw kasi po walang Duterte sa listahan. Pero pag may Duterte po na nasa listahan at merong napakalaking insertion, siguradong magmamadali ho silang ilabas ang mga listahan o ang Cabral Files, mga kababayan. Kasi ang mangyayari, lahat ng mga anomalya ngayon sa flood control maaari ho nilang isi-isi sa mga Duterte at sabihin sa mga Duterte lang yan. Hindi naman totoong merong insertion si Congressman Ganire, Congressman Tamba, Congressman Sandro, Congressman Saldico, kundi Duterte lang. Talagang maswerte lang talaga at matino talaga mamuno ang mga Duterte, mga kababayan. Maswerte, bakit?
Kasi wala po sila sa listahan. Wala sila sa listahan dahil hindi po sila naghahangad ng insertion. Maliwanag. Yun lang po ang napakasimpleng dahilan nila. Kaya itong si Ping Lacson, basura lang yan, sabi niya. Tapos sabi naman ng kanyang kaututan dila. Ha? Si Pinky, si Pinky, si Pinky nga, si Pinky. Hindi daw kasama si Martin Romualdez sa anomalya sa flood control. Ulitin ko yung sinabi ni Soto na basura lang daw yung dokumento o Cabral files na yan, mga kababayan. Sa madaling salita, sa pagkakaintindi ho nating lahat, karapatan po natin na ihayag po ang ating saloobin, mga kababayan, pagtatakip lang ito sa kung sino talaga ang nasa listahan ng Cabral files na yan na hindi magtatagal, lalabas at sasambulat din po yan sa atin, mga kababayan. Sana maglakas loob itong, matatawag pa yata ng ating mga kababayan na inutil itong Senate Blue Ribbon Committee kung hindi po nila ilalabas itong Cabral files na ito at hindi nila papaniwalaan. Sayang lang po ang effort ni Congressman Libiste at ng kung sino pang nakikipaglaban dito sa maanumalyang flood control project at insertion na maliwanag ng korupsyon, mga kababayan. Yan po ang dahilan nila. Kasi walang Duterte. Ganun lang kasimple. O ito pa isa. Pag-uusapan natin, mga kababayan. Di bagay, nasabi ko sa inyo, meron pong tumawag sa akin na di umano'y magkakaroon ng cabinet shake-up o revamp, mga kababayan, pero mariin po itong itinanggi ni ES Ralph Recto kanina, mga kababayan, dahil nga itinanggi na ni Recto. Nakita siguro ng ating isang kaibigan na isa pang butiki, dalawa yan teka, dininay ni Recto na magkakaroon ng revamp. Bakit ba nila kinakailangan pang i-deny? Wala namang masama sa cabinet revamp na yan. Kung hindi naman maaalis itong kanilang mga alagad na tuta na mga gabinete ng Administrasyong Marcos, ikinakahiya nila, itinatago pa nila. Totoo naman. Kanina, meron pong nagbigay sa akin nitong mga detalye o impormasyong ito, mga kababayan, tungkol nga dito sa cabinet shake-up. Legit po ito. Basahin ko muna yung sinabi po ni Ralph Recto. Ito sabi niya, Recto on cabinet revamp. Ayan na. Executive Secretary Ralph Recto on Monday dismiss. Ayan na. Reports of an alleged revamp among cabinet members of the Marcos administration. Wala bang alam itong mamang ito? O alam niya pero kinakailangan niya lang i-deny muna. Kasi hindi pa sila sigurado kung sino-sino itong mga gabinete ni Marcos ang maaalis, ang magre-resign, o malilipat sa ibang departamento o ahensya. Ito pa. The present, there is no impending cabinet shake-up. Wala daw. Speculations about looming revamp does not serve any constructive purpose for the government or the Filipino people, Recto said on a statement. Okay, ito pa. Recto stressed that all appointees serve at the pleasure of the President and that their performance is subject to constant review by the office of the President. Everyone should remain focused on their jobs for the good of our Filipino, of our people pala yan, sorry. Recto said. Yan ang sabi ni Recto. So,
mariin niyang itinanggi, sinasabi niyang walang katotohanan itong mga aligasyon na magkakaroon ng cabinet revamp o shake-up, mga kababayan. Pero ito na po ang ibinigay po sa akin kanina. Yari sila dito, mga kababayan. So, supalpalin lang natin itong mga sinabi ni Ralph Recto. Okay? Cabinet shake-up. Ayan, ito pa ho yung message sa akin, mga kababayan. Ito ho, wala akong binago, hindi ko po ito inedit. Kinopya ko mula sa kanya, isinend ko po sa isa kong Facebook account. Ayan, doon ako nagsisend ng mga files para magamit ko sa ganitong mga talakayan o sa ating huntahan. Ayan, maliwanag, nakikita nyo naman po, mga kababayan, ang magiging DPWH Secretary, hindi na po si Dizon. Tatanggalin po si Dizon sa DPWH. Ang papalit po sa kanya, ito nang si Secretary Ping Aliling. O hindi po ito si hindi po ito si Ping Lacson, mga kababayan, hindi ho. Iba ho ito, ibang Ping po ito. Secretary Ping Aliling. Ito na di umano ang magiging DPWH Secretary. Ayan! Sa DOTR naman po, doon ilalagay si Secretary Vince Dizon. Nakita niyo naman siguro. Bakit kaya ganon? Ano ang pagkukulang o kapalpakan na nagawa nitong si Secretary Dizon sa DPWH? Bakit siya itatapon sa DOTR? Okay? Sa ngayon, wala pa tayong alam. Mag-antabay na lang po tayo. Sa DBM naman po, mga kababayan, etong si Congressman Micaela Swansing. Yan, bagong-bago ito. Tandaan nyo po ito. I-screenshot nyo po yan, mga kababayan, na kapag ka nagkatotoo na, masasabi nyo, tama nga. Sakto nga yung sinabi ni PL. O maaaring merong kapirasong pagbabago dyan sa mga listahan na yan, pero maaari din naman po, karamihan o iilan ay magkakatotoo. Tulad ng lagi kong sinasabi, hindi po tayo perpekto. Pero meron pong nagbibigay sa atin ng mga tamang impormasyon na makatotohanan talaga. Kaya maaari po itong mangyari. Ayan. Sa DOH naman, si Dr. Nelson Rigor. Ayan. DICT, Yusek David Almerol. Ayan. At sa DepEd naman, itong si TESDA, the Director General Kiko Benetes. Mga kababayan, hindi na si Angara. Di po ba si Angara yon sa DepEd? Wala na. Yan po ang mga mangyayaring cabinet shake-up, mga kababayan. Si Angara hindi inilagay kung saan sa ililipat. Maaring magre-resign na ito, mga kababayan. Abang-abangan na lang po natin. Kung tugma po itong ibinigay po sa aking impormasyon, mga kababayan. Pero ang nakakapagtaka, bakit nila pinasisinungalingan at pilit nilang sinasabing walang mangyayaring cabinet shake-up?